Last Sunday, we talked about the meaning. No? At ang sabi natin, ito ay hahatiin natin sa three-part message. And the meaning, bilang recap po sa ating mensahe ng nakaraang linggo, the baptism is the picture of the gospel. Ito po ang illustration ng mabuting balita. Dahil nakita po natin dito, yung symbolism po nito is the death. Tayo ay namatay sa ating kasalanan sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesus. Tayo po ay inilibing, kaya inilulubog. The death, the burial, at yung pag-ako na muli, ito po ay yung muling pagkabuhay. The resurrection of our Lord Jesus Christ and our resurrection. Nakasama po tayo sa kanyang muling pagkabuhay. So today, we will be discussing the method. Ano ba ang sinasabi ng Biblia kung paano natin dapat gawin ang water baptism? How do we do it? At yung pong paggawa nito ay hindi po nangangahulugan na kapag hindi ka nabautismuhan ay hindi ka ligtas. But today we will be discussing why do we do it at paano yung method. But as a student of the Bible, mga kapatid, and as believers, bilang po tayo ay mga mananampalataya at tayo ay ito po ay tungkulin natin na tayo ay mag-aral ng banal na kasulatan. Ano ba yung tamang pamamaraan ng water baptism? So ito po yung i-discuss natin sa hapon ito. Tayo po ay yumuko at tayo ay manalangin. Aming Diyos, aming amang makapangyarihan sa lahat, salamat po sa napakagandang araw na ito na ibinigay niyo sa bawat isa. Muli po, salamat sa pribileyo, sa biyaya ng bagong buhay, Panginoon, at binangon kami sa aming mga higaan. At ngayon po ay naririto kami, sama-samang makikinig ng inyong mensahe para sa bawat isa. Tunay nga po, Panginoon, na samahan niyo po kami sa aming pakikinig. Makita po namin ang aming kalagayan, maunawaan po namin ang kahulugan, ang pamamaraan, Panginoon, ang mensahe niyo para sa bawat isa sa amin. Muli po, ito po ang aming panalangin na may pasasalamat sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. So, buksan niyo po ang inyong mga Biblia. Ang ating pong teksto na gagamitin sa hapon ito ay makikita po natin sa Matthew chapter 3, verses 13 to 17. At ito po ay ating papasahin. So, ito po ang istorya ng pagbautismo ng ating Panginoong Jesus. So sabi po dito sa 13, dumating si Jesus sa ilog Jordan mula sa Galilea upang magpabautismo kay Juan. Ngunit tinangka ni Juan na pigilan siya at sinabi, ako po ang dapat magpapabautismo sa inyo. Tama nga naman, di ba? Bakit kayo magpapabautismo sa akin? Subalit, sumagot si Jesus, hayaan mong ito ang mangyari ngayon, sapagkat ito ang nararapat natin gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Kaya umayag si Juan. Nang mabautismuhan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapati at dumako sa kanya. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. So, tayo po bilang mga mananampalataya, alam po na napakapamilyar po sa atin ng pangyayari ito sa Biblia. At nakita din natin yung sino ba si John the Baptist? Sino ba si John the Baptist? Hindi siya si John the Methodist, siya si John the Baptist. Anong religion? The Baptist pastor, Baptist. So, si John the Baptist, kaya siya tinawag na Baptist kasi siya yung nagpapabaptize. At siya yung forerunner. Madalas natin naririnig, siya yung naghanda ng, siya yung nauna para ihanda yung ministry ng ating Panginoong Hesus. At siya, nagpapabaptize siya sa tubig. So, meron tayong outline dito para ipakita ko sa inyo kung
ano ba ang dapat pamamaraan, the method. Una, how are we to be baptized? No, paano tayo dapat mabaptize? So, mga kapatid, in verse 13, sabi diyan, dumating si Jesus sa ilog Jordan mula sa Galilea upang magpabautismo. Alam niyo ba kung gaano malayo ang Galilee to Jordan River? May nakakaalam dito? Kung hindi niyo po nalalaman, ito po ay 60 miles. Miles na hindi kilometers. Miles. So times 1.3 pa yun. No? 1.6, sorry. 1.6. So, kung iyan yan, almost 70 plus. No? So, ganun kalayo. At isipin nyo, anong sabi ni John the Baptist? Ako nga yung dapat magpabautismo sa inyo. Si John the Baptist po, kaya siya nagbabaptize nung mga panahon na yon, is for the repentance. No? Para malinis ang kasalanan. Kasi nga, di ba ang sabi natin, ang picture ng baptism is the gospel. The death, the burial, and the resurrection. At itong si Jesus, lalapit sa kanya, magpapabaptize ako sa iyo. Wala ka namang kasalanan. Si John po noon ay teaching the gospel of repentance. Yung magsisi kayo sa mga kasalanan nyo at siya nagpabautismo. Kaya po yung bautismo sa tubig, yun po yung simbolismo na ikaw ay nagsisi sa kasalanan, ikaw ay bago ng nahugasan ng iyong kasalanan. No, yun po yung piniprepare ni John the Baptist doon. So, nakita po natin dito, in the part of Jesus Christ, unang-una, ano yung ginawa niya? Why kailangan mag-travel? Imagine 60 miles. So, dito po, ang gusto ko pong makita natin dito, mga kapatid, yung baptism po, we must exert effort. Yun yung gusto kong makita natin dito, na kailangan natin magkaroon ng effort, no, sa pagbabaptism. No? Kaya nakita po natin dito, in the life of Jesus Christ, dito po nagsimula yung kanyang ministry. Tandaan po natin that Jesus Christ, hindi po siya nagsimula sa ministry bago mangyari itong pangyayari na ito. Nagsimula siya, he began his ministry dito po sa baptism and ended doon sa Great Commission. No, ano yung sabi niya? Go and make disciples of all nations, baptizing them, teaching them, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Nagsimula sa baptism, nagtapos sa pagsabi niya na magbautismo din kayo. No? So mga kapatid, yung discussion natin last Sunday, ito about the meaning. So nakita natin, the meaning is from the word baptizo, meaning immersion. So, Pastor, bakit ba si John the Baptist dun sa ilog Jordan na babaptize? Kasi mga kapatid, doon lamang po maraming tubig. At nung mga panahon na yon, maraming siyang binabaptize everyday, maraming pumupunta doon. At imagine niyo, kung hindi ganun kadami yung tubig, siguro, imagine niyo, kung 100 yung pupunta, kung iyon na isang balon lamang, baka maubos yung tubig kasi aahon, basa ang damit. No? Imagine niyo yung scenario na ngayon. Pero yun po, maraming tubig. At nakita talaga natin, during that time, kung ano ang pamamaraan ng bautismo. Inilulubog. No? So, yun po yung maganda nating makita. At ito po yung execution, the proper, kaya nga yung topic natin is the method, the proper way, the biblical method of water baptism is immersion. Yun po yung gusto nating makita ngayon. No? The proper way is immersion. At yung effort, may isang pangyayari po gusto kong ibahagi. Meron kaming naging tauhan doon sa Pilipinas at ako'y natutuwa doon na balitaan ko, na sabi ng nanay ko, nakakilala daw siya. No? At siya ay pumunta sa church, yung local church namin doon sa Matungaw. Pero ito po yung nakakalungkot doon sa parte dahil we are talking about the effort. Gusto kong makita yung effort dito. Nung pumunta siya sa church, kasi yung mga Methodist churches po, hindi po
po ito katulad ng mga Baptist churches na parang mayroon talagang baptistry. Alam yung baptistry na tinatawag. May lugar talaga na yun, bawa yung altar na ganito, bubuksan yun, bumubukas. At dito mismo sa harap, kaharap yung mga kongregasyon, pwede mag-baptize tayo dito, kaharap kayo, ganun. Yun, may mga churches na mayroong ganun. So sa ating church, hindi lahat ng churches may ganun, pero hindi lahat, no? Hindi yun standard, kumbaga. At nagkaroon nung tao nito na kinikwento ko, nakakilala siya. At sinabi niya gusto niyang magpabaptize. So siyempre, yung mother ko, immediately, sinama siya dun sa church, nung Sunday na yun. Inabisuhan naman yung pastor. Pero nga, ang dito, ang sad story dito, yung lalaki coming from a Catholic background, alam niya yung infant baptism na nakano siya. But alam niya kung ano yung water baptism. No? Nag-get siya idea? Expected niya talaga na ilulubog siya. Yun talaga yung tukat na story short, ilulubog siya. At yung mga kamag-anak niya, nagtatanong pa, sabi niya, baka pupunta kayo sa swimming pool. Baka pupunta kayo sa isang lugar na doon kayo babaptize. Hindi, kasi pinapunta ako doon sa church hindi niya din alam kung ano kung meron bang baptistry doon sa church o wala. So ganito na. Ito na ngayon. Ito kwento lang kasi sa akin dahil natin ko na ako nung nangyari ito. Pinapunta daw sa harap. At sasabi ng pastor, ito pa matindi. Yung ginamit, imbis na tubig ang ginamit, pabango. Pabango yung ginamit. At ang nangyari, parang ganun lang. Yung anointing lang ang nangyari. Eto, to cut the story short, di nangyari na. Dineclare siya. Winelcome siya sa church as a new member of the United Methodist Church. Eto na, nakakalungkot. Alam nyo ngayon, INC siya. Naging INC. No. Pero ako, ang gusto kong makita dito, nasaan ang effort. No. Ang problema kasi, minsan, sa buhay ng isang mananampalataya, di ba? Sino yung mga nabaptize dito talaga na they change the moment? No? Hindi nyo makakalimutan. No, kami, pastor nun, nung aalala ko, nung bata kami, nagpunta pa kami doon sa may ilog, o doon sa may plaisdaan, sa swimming pool. Naalala nyo yun nung kahit ng mga bata tayo. At naging memorable sa atin, yung paglubog talaga sa tubig, ina-anticipate natin. Ito yung nakakalungkot kasi minsan, hindi sinusunod kung ano yung tamang isinasuggest, kung ano talaga yung biblical water baptism na tinatawag. At yun nga, nakakalungkot, pabango pa yung ginamit. No? Sabi pa doon ng pastor, mahal yung pabango na yan. No, hindi lamang po tubig yan, at mahal po yung pabango na yan, galing pa sa abroad yan, sabi daw gano'n. Kaya ako nalungkot din, tapos ang higit na nakakalungkot, INC na yung hindi na siya UMC, INC na siya ngayon. No? Sa INC, alam ko, wala namang baptism to kasi hindi naman sila naniniwala kay Ewan ko lang kung anong pamamaraan nila kasi yung baptism by Jesus Christ, hindi naman sila naniniwala kay Jesus Christ. Pero yun yung gusto kong makita natin dito. No? Minsan nawawalan ng effort in the part of the church at minsan, dahil sa kawalan ng effort, yung mismong believer, lalo yung bago Siyempre, coming from a different denomination, tapos he is expecting, saan kaya ako ilulubog? Saan kaya yung lugar na pagbabautismon sa akin? Tapos ganun yung, ganun yung nakita niya. No? Somehow, hindi ko naman sinisisi yun na yun yung naging dahilan kung bakit siya umalis. Pero hindi natin alam. Pero, yung punto natin, doon sa water baptism, mga kapatid, nawala ng effort. Alam niyo yun? Na dapat sana doon sa part ng mananampalataya, ito yung isa sa mga greatest moment natin bilang mga mananampalataya yung time na tayo ay nabautismuhan. Diba mga kapatid? So, kaya nga tayo mga kapatid, we exert effort. No, naaalala niyo yung mga
Sa, ano bro, si Brother William mong organizer nun Mulveno. No. Tapos ngayon, meron din tayong outing, kaya lang, ito nga, kaya tayo nag-message ng ganito, no? So, ang makita natin dito mga kapatid, there is an effort. Kung ang ating Panginoong Hesus hindi niya kailangan yun, pero nag-effort siya. And the part na ginawa yun para to fulfill all righteousness. No? For His obedience to the God the Father, yun po yung ginawa ng ating Panginoon. So mga kapatid, so the proper way is immersion at kailangan ito is with effort. No, minsan kasi nawawala na Ang nagiging excuse kasi ng mga preachers, ng mga pastors, ng mga churches, hindi naman kasi yan kailangan sa salvation. Hindi yan kailangan na, hindi naman porket hindi kayo baptize, hindi kayo saved. Hindi naman yun. Pero mga kapatid, we are talking about what the Bible says. And ano yung suggestion? Kaya nga, yung ginagawa natin mga kapatid, kailangan alam natin, ano ba yung tamang pamamaraan? Minsan kasi pinadadali. Meron pa akong isang narinig na preaching, sabi, sa Amerika daw, yung water baptism daw, through phone na lang. Dahil sobrang busy ng mga tao, habang daw kausap sa telepono, I'm baptizing you in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Nasaan ang effort mga kapatid? Tapos hindi nila naiintindihan. Diba? So, ito po yung dapat natin makita. So, dito, gusto ko din pong makita natin mga kapatid, is yung immersion. No? Yung tamang pamamaraan. Bakit pastor? Saan ba nagsimula yung sprinkling? Saan ba nagsimula yung wisik-wisik na lang? Alam niyo mga kapatid, ito, history po ito. It was not until 1311, no, 1311, year 1311, no, by the Council of Ravenna. Yun yung mga galing sa dragon dyan kahapon. Sa Ravenna, yung Council of Ravenna. Doon po na-declare na hindi na obligatoryo na kailangan mag-immersion. No, we're talking about dito, ito po ay Roman Catholic, ano? We are talking about the infant baptism naman dito. No, baka kasi malito kayo. Itong doktrina na ito ay in-stop nila yung immersion kasi imagine niyo, before 1311 mga kapatid, even the infant, inilulubog. Inilulubog yan sa tubig. Kaya ito, actually sa Roman Catholic ganito na rin kaliit Pero nung araw yan, yung baka nakakita kayo sa Pilipinas, malaki pa rin. Malaki pa rin yung ganito kasi inilulubog talaga yung bata. But not until 1311, sa Council of Ravenna, nagdeklara sila na hindi na obligatoryo kasi ang sistema po may mga namamatay na bata. So tinigil nila. So doon po nagsimula yung sprinkling na tinatawag. Kaya naman, dahil nga po tayo as a Methodist Church, no? Si John Wesley po is an Anglican priest, no? And Martin Luther, siya po ay galing din po sa priest, no? So we all came from the Roman Catholic, no? So ito yung tradisyon na nakikita natin ngayon na sprinkling na lang. So dito po mga kapatid, ang gusto nating makita dito, the difference between the infant and the believer's baptism. So, ipinakita ko po sa inyo yung shift from immersion through the sprinkling. Pero ang punto ko dito mga kapatid, sprinkling is only adaptable sa infant. Wala pong sinasabi sa Biblia o maging yung infant sa sprinkling. No, ito po ay doctrine of man. Yung paulit-ulit kong sinasabi nung nakaraan tayo, no, the biblical water baptism is believer's baptism. Hindi po binabaptize sa infant talaga. No, ito ay Roman Catholic doctrine na inadapt din natin. So, ano yung gusto kong makita nyo dito? Yung sa infant, ginagawa natin sprinkling din. Pero yung gawin mo, yung sprinkling
No, tulad ng maraming ginagawa ngayon sa mga churches natin. No, nakakalungkot man, yun yung ginagawa nila ngayon. So, ano yung punto? It is a lack of effort. Nasaan ang effort? Na dapat talaga ang church, binibigyan niya ng pansin. Ang church, kung kailangan pondohan para sila mag-outing, pumunta sa isang lugar na talagang i-schedule na ilulubog talaga, no? Yun po ang dapat. At ito po, ang maganda sa church natin, ito po ginagawa natin talaga. May po tayong magbabaptize dito. Maliban na lang, ito yung mga exemption. Yung clinical baptism na tinatawag. Kung ang isang kapatiran ay noon lang nakakilala, may sakit, hindi na siya pwedeng ilubog, doon po nagsimula din, at yun po yung practice na pwede tayo. No? Hindi tayo dogmatic na, hindi pastor, kahit may sakit yan, ilulubog yan. Mali mo may sakit doon pa mamatay, sa kamay mo pa namatay, mabubuhay pa ng ilang taon. Di yari ka kayo. No? So may mga tinatawag kong clinical baptism na dahil may sakit, no? May takot siya, baka mamaya may hydrophobia yan. No? Yung pag nagkaroon ng tubig, atakihin pa yan sa puso. Diba? So may mga exemption po. Pero kung ikaw ay malakas, ikaw ay ano man naman, wala kang sakit, no? You must undergo talagang immersion. No? So mga kapatid, number 2, who should be baptized? Nasa method pa rin po tayo. Sino ba yung mga dapat na babautismuhan? Every person who has made the decision to believe in Christ. Lahat po ng tumanggap kay Kristo at alam yung ligtas na kayo, yun po ang dapat mabautismuhan. So, sinabi po natin din yan last time, the believer's baptism, kaya nga believer's baptism, binabautismuhan lamang natin yung mga taong naniwala, yung mga mananampalataya sa ating Panginoon. So, balik tayo dun sa issue natin kanina. Pastor, bakit yung mga maliliit na bata, yung mga infant, ay binabautismuhan kahit ba infant baptism? No? So, sa atin po, tulad po ng nabanggit natin, our church has a great heritage. No? The United Methodist Church, no? Si John Wesley as our founder, may heritage po tayo eh. At isa po yung ating tradisyon. At coming from the Anglican, na ang practice po ay somehow similar sa Roman Catholic, hindi po inalis ni John Wesley yung infant baptism. Pero isa lang po yung gusto kong ipakita natin dito. No? Even John Wesley, being a priest, nagkaroon din siya ng tension. Kasi mga kapatid, the doctrine ng infant baptism is somehow related to salvation, the regeneration. No? Yun yung sinasabi natin mga kapatid na kapag hindi nabaptize yung bata, ay hindi ligtas. Ganun po yung itinuro nung doctrine na yun, nung denomination po na yun. No? So, coming from that denomination, si John Wesley, ngayong siya ay nasa parte na ng Protestantism, no? Sabi niya, paano to? Hindi ako, naguguluhan siya o somehow hindi ako sang-ayon dito. Na porket hindi ka na-baptize, hindi ka maliligtas. But, ang tanong kasi, who should be baptized? Yung mga naniwala. Paano maniniwala ang isang infant? No, may kakayahan ba ang maniwala ang isang infant? Tingin nyo. Diba? So, wala po. Pero, ito po yung naging isa sa mga stand. No, kung pag-aaralan po nito, meron yung 5 dahilan kung hindi ako nagkakamali. Doon sa stand ni John Wesley. But ito po yung isang napakalinaw dito. He believes it is a way to cleanse the original sin. No, lahat naman, no, yung kahit papano, na may bagamat yung innocence ng bata, meron pa rin po itong minanang kasalanan.
Yung original sin na naririnig po natin madalas. Pero ang nanaig po kay John Wesley, yung sinasabi po doon sa Matthew 18 verse 3, itong sinasabi, at tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Naalala niyo yung sinabi dito, may mga kasama yung mga disipulo, sinaway ng mga disipulo yung mga batang gustong lumapit sa Panginoon. Diba? Ang sabi ng ating Panginoon, sila yung pahayaan sila lumapit sa akin, sila yung magmamana ng kaharian ng Diyos. So mga kapatid, nakita natin dito, yung mga bata, sila po, ang sabi kong hindi kayo magbabago at magiging katulad ng mga bata, hindi yung batang isip ha, yung the way, no, yung innocence, the purity of their heart. No? Hindi tayo, kumbaga sa ano, nakalaan sa kanila ang kaharian ng langit. So yun po yung nanaig kay John Wesley. So Pastor, bakit naman sprinkling pa rin? Kasi nga mga kapatid, as tradition, ito po yung na-adapt eh. Minsan sa mga denomination, hindi nyo ba napapansin? Bakit yung breakaway? Narinig sa salitang breakaway, galing ito doon kay grupong ganito eh. Hindi nyo ba napansin yun? May pagkakahawig sila ng practice. So ganun din po ang mga religious denomination, mga kapatid. May pagkakahawig po tayo ng practice in the Roman Catholic when it comes to infant baptism. Pero ito po yung tandaan nyo na ang malaking pagkakaiba, as long as we do not teach that infant baptism is a way of salvation. So, tayo sa United Methodist Church, sa Methodist Church, hindi natin sinasabi na porket yung bata ay nabaptize, infant baptism, ay ligtas na siya. As long as we do not teach, no, mga kapatid, wala akong problema doon sa mga minor practices. No? Pero infant naman yan. Pero ako, strongly against talaga ako doon sa believer's baptism na i-sprinkle mo lang yan. Kung meron talagang tubig at kung pwedeng i-schedule, dalhin mo yan sa malalim na tubig o kahit sa bathtub. Huwag mo lang i-sprinkling na ganun lang. Kailangan merong kailangan may maging memorable, kailangan may effort, kailangan meron tayong proper way. So, balik tayo doon sa last Sunday na nasabi natin yung limbo. Naalala niyo yung limbo? So, ito po yung salitang doon, limbo of the infants. Latin, limbus infantium or limbus puerorum. No, yun po yung salitang Latin. So, ito, na kapag ang paniniwala nito by the Roman Catholic, kapag hindi nabaptize yung bata na infant baptism, siya ay mananatili doon sa lugar ng kawalan. Mananatili siyang innocence, no? At hindi niya makikilala ang Diyos. So, imagine yung So, ang dito, sabi dito, many Catholic priests and prelates says that the soul of unbaptized children must simply be entrusted to the mercy of God, and whatever their status is cannot be known. Status cannot be known. Ang sabi nga natin doon sa Matthew 18:3, no? The kingdom of God, di ba? Kung hindi ka magiging katulad ng mga bata, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos, sabi ng ating Panginoong Hesus. Tapos sasabihin nila, the status cannot be known. Diba? May contradiction doon, mga kapatid. So, ito pong kaisipan na to is contradiction kung sa sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga po, infant baptism, as long as we do not teach it as a means of salvation, kahit po sprinkling niya, immersion, wala pong problema. Okay. So, pangatlo, kailan po tayo dapat mag-baptize? So, we're talking about the method pa din, no? So, believers in the New Testament were baptized the same day. Nakita niyo dito, mga kapatid? As soon as the person believed na
sila ay ibabaptize. So marami pong kwento mga kapatid. Kung naalala niyo yung sinermo natin noon doon kay Philip and the eunuch, naalala niyo yun? Yung eunuch na sinundan ni Philip habang dumadaan siya galing ng Jerusalem. Ano ang sabi niya doon? Sabi niya, as they traveled along the road, they came to some water, and the eunuch said, "Look, here is water. Why shouldn't be baptized?" No, sa Tagalog, sabi niya, may tubig dito. Anong pipigil sa atin para hindi magpabautismo? Diba? Nakita niyo mga kapatid yung urgency. So, ngayon mga kapatid sa atin, kung ikaw ay ligtas na, minsan kasi, ang naging kaisipan kasi, yung mga kabataan, kasi ako experience ko to eh. Nung nasa Pilipinas ako, dala lang ng grupo, dala lang ng, uy, magpapabaptize kasi no, sama na sa akin. Baptize ka na rin, hindi ka nun. Pero mga kapatid, sa mga youth ngayon, makinig kayo, if you feel, no, at kayo, tinanggap nyo talaga ang ating Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas, alam nyo, sa puso nyo, na hindi na ito yung easy lang, alam nyo yung testing lang, na sigurado kayo that you accepted Christ as your Savior and Lord, you need to be baptized. Hindi yan kailangan patagalin. Kasi nga mga kapatid, yung mga nakita natin sa Biblia, yung mga example sa Biblia, subito. Naalala niyo yung kwento ni Paul and Silas? Yung jailer, naalala niyo yun? Diba? Anong nangyari doon? Lumindol, nagbukasan yung mga pinto ng mga kulungan. Pero si Paul sa si Silas, tapos yung mga nakikinig doon, yung mga ibang bilanggo hindi tumakas. Ano yung gagawin yung jailer? Magpapakamatay na kasi akala niya tumakas. Sabi niya, huwag mong patayin ang sarili mo. Huwag mong patayin ang sarili mo, hindi kami naririto pa kami. Tapos anong ginawa niya? Inuwi niya si Paul sa si Silas sa bahay niya. Sabi niya, tapos siniran siya at naligtas itong jailer na ito at pati yung mga kasambahay niya, hindi kasambahay, katulong ba yun? Kasama sa bahay, no, yung pamilya niya. No? So mga kapatid, anong ginawa doon? Di ba gulpi sarado sila, puro sugat? Hindi sinabi ni Paul, ginulpi nyo kasi ako masakit ang katawan ko, bukas na lang natin kayo i-baptize. Hindi mga kapatid, yung ting gabi na yun, binaptize niya yung jailer at yung mga kapamilya na sumampalataya din. So nakita natin dito yung urgency, brothers and sisters. If you think, no, if you feel deep inside your heart, brothers and sisters, na kayo ay ligtas na, the urgency, no, hindi na po pagpapatagalin yan mga kapatid. No? Ang dinidiscourage ko lang kasi, tulad ko kasi experience ko eh. Yung ako kasi nung nabaptize ako nung dala lang ng grupo, sumama ka na, babaptize ka na. Kaya nung ako narito, nung dumating ako ng Italy, doon lang talaga yung believers baptism ko. Pero kung kayo, bilang mga kabataan, talagang tinanggap nyo na si Jesus Christ at hindi nyo kakalimutan na nung tinanggap nyo siya at nung nabaptize kayo, yun na yun. Wala nang second pa. Oh? So, ito po ang hamon sa ating mga kapatid. The right method of water baptism is after. No, kung tinanggap mo si Kristo, alam mong ligtas ka na, hindi na yan magpapagumpas pa, mga kapatid. Yung mga example natin sa Biblia, subito. Yung mismo, yung araw na yun, yung eunuch, si Pablo na kahit tagtad ng sugat ang katawan. Kung ako yun, sasabihin ko, pagalingin nyo muna yung sugat ko, sakit pa naman, hagupit nyo sa akin. Bukas ko na kayo ibabaptize. Pero hindi po mga kapatid. Nakita natin doon yung excitement ni Paul na ngayon din, pagkatanggap kay Jesus Christ. Nung nakita ko
nung na-encounter ko itong passage na ito, sabi ko, paano kaya nabaptize yung jailer? No, paano kaya nabaptize yung jailer? Sa bahay lang. Mga kapatid, kung titingnan natin ang history, kahit ikaw po ay jailer, nung panahon na yun, meron kang nakakaangat ka sa buhay. Kasi po, napakahirap ng buhay nun. At yung mga jailer, ang katumbas niya na yung sa ano yung tawag dun sa mga binibig? Warden. No, warden ka. Galing. No, warden ka. Ibig sabihin nung nakakaangat ka sa buhay. No, kaya po yung mga nakakaangat sa buhay, meron niyang mga bathtub. Kaya I strongly believe na ganun yung pinagbautismuhan po nung jailer. So, the method, the urgency, mga kapatid, ito po yung dapat natin i-practice. So, sa pagtatapos po namin, mga kapatid, the meaning should be defined, the method. Diba? Sa pagluluto, pinirito. Pinirito nga eh. Diba? Piniritong manok, fried chicken. Paano iluluto? Pirito. Diba? So, defining, no, the definition defines the method. Nag-gets nyo? Immersion, yung ating definition. So, ang method mo, dapat po immersion din. Is the believer's way of water baptism. And baptism is only for believers in Christ. So, kailangan din, mga kapatid, there should be an urgency. Once we believe that we are saved, kailangan po magpabaptismo tayo. Baptism immediately follows salvation. So mga kapatid, ang hamon po sa atin, ang problema kasi in the practices of the churches, dahil nga sinasabi natin, hindi naman requirement ang baptism para sa salvation. But other denomination, mga kapatid, ganun po ang kaisipan nila. Hindi ka maliligtas kung hindi ka magpapabautismo. Meron po mga denomination na ganun. But sa atin, mga kapatid, etong tandaan nyo, kung tayo po ay may panahon at tayo ay ligtas, hindi po tayo hindi magpapabautismo. Yun po naman ang kaibahan. At sa atin po, kung meron po sa atin, mga kapatid, eto lang naman eh. Kung tayo po ay ligtas na, nagkaroon na ng malaking pagbabago sa ating mga buhay, ano po ang pumipigil sa atin kung bakit tayo hindi magpapabautismo? Ano po yung pumipigil sa atin? We heard the meaning, we heard the method, we heard the urgency na hindi na kailangan pagpabupas pa yan, hindi na kailangan patagalin pa. So, why? Ang tanong sa atin, bakit hindi pa tayo nagpapabautismo? At kung kulang pa ang dalawang part ng message natin, mga kapatid, sasagutin natin yan sa pangatlong part kung bakit hindi ka pa nagpapabautismo. Yun po ay sasagutin natin sa ikatlong part sa last Sunday ng July. So mga kapatid, ito po ang mensahe